For today's video, isi-share ko naman sa inyo kung paano ninyo ma-check online yung inyong pag-ibig contribution. So, bago yan, kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Ngayon, para ma-check nyo yung inyong pag-ibig contribution online, kailangan lang na may pag-ibig account kayo online. Ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone niyo. Dito, i-search nyo lang yung pag-ibig website. Lalabas na agad yung pag-ibig website. Click nyo lang yan. Dito sa may box, click nyo lang yan. Then, click proceed. Then, dito, create account lang kayo. Click continue. Then, dito, pwede kayong makapag-create ng inyong pag-ibig account through Loyalty Card Plus. Pero, paano naman kung wala kayong pag-ibig Loyalty Card Plus? So, dito kayo sa create and activate your account online. Click nyo lang tong click here. Then, click next lang. Next lang. Then, click proceed. So, dito, lagay nyo lang yung inyong pag-ibig mid number, apelyido, pangalan, middle name. And then, sa mga taong walang middle name, so click nyo lang tong may box para di kayo hanapan ng middle name. Then, date of birth and your cellphone number. Then, click proceed. And your one-time PIN OTP code will be sent to your mobile number. Click OK. Ngayon, hintayin natin yung text ni Pag-ibig sa ating cellphone number. Ayan na, ito na yung OTP code. So, OTP code is 5309. Click proceed. Ayan, so dito sa user account, ayan, lagay nyo lang yung inyong email address dito. And then, kung anong nilagay nyo dyan sa una, dapat confirm or match yan sa pangalawa. Next is the security question for password retrieval. Para ito, kung halimbawa nakalimutan nyo na yung password ninyo, ito yung magagamit ninyo in the future. Kung halimbawa makalimutan nyo yung inyong password or yung pag-ibig account ninyo. Ayan, next is the verification. So, dito, place of birth or region, province, city, or municipality. And then, dito, lagay nyo lang yung mother's name ninyo. So, mother's maiden name is kung anong pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. So, maraming nagkakamali dito guys. So, kailangan ilagay ninyo apelyido ng mama ninyo sa pagkadalaga, pangalan niya, at middle name ng mama ninyo sa pagkadalaga. Next is, mag-upload kayo ng valid ID dito. So, nakalagay dito, upload a picture of your passport or kaya 2 valid IDs if passport is not available. So, makikita ninyo dito sa baba na yung allowed lamang na files is yung itong ganitong format lamang. And then, ito is allowed file size is 3 MB lamang. So, paano kung lagpas yung 3 MB file size ninyo dito? So, mag-convert kayo guys or pababain nyo yung MB size nito or file size. So, kung gusto nyo magpababa ng MB size, so search nyo lang sa YouTube, MB to KB Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano magpapababa ng MB or file size. Pag wala kayong passport, so pwedeng ibang ID. Click nyo lang tong other IDs. Click natin yan. So, pag other IDs yung gagamitin ninyo, so, dalawang ID ang inyong i-upload or isa-submit dito. So, yung mga IDs na pwede lamang is ito lang yung mga IDs na naandito. Ayan, so marami namang IDs na allowed dito or acceptable IDs na tinatanggap si Pag-ibig dito. Pero kung halimbawa, passport naman yung meron kayo, so click nyo lang tong sa circle ng passport. Then, click nyo tong select file. Then, piliin lang natin yung camera kung halimbawa di nyo pa napicturan yung passport ninyo. Pero kung napicturan nyo na, click nyo tong photos and videos.
So, dito, pag ganito yung lumabas, pagka-attach nyo ng inyong ID, so, this file exceeds the maximum allowed size of 3 MB. So, yun yung sinabi ko kanina na kailangan yung pababain dahil hindi kayo makapag-proceed dito kung halimbawa lagpas sa file size yung requirements ninyo. Then, ayan guys, pag naka-color green, so ibig sabihin, okay na yan. Ibig sabihin yan is pasado yung file size ng inyong passport picture. Next is, upload a selfie holding and showing your valid ID. So, kung ano yung nakalagay na ID ninyo dito, like sa akin is the passport, so dapat yan din yung hawak ninyo dito sa upload selfie. Ngayon, click nyo lang tong select file. Ayan, nalalagay na natin yung selfie naman. Ayan, naka-color green na. So, ibig sabihin, pasado na yung ating picture ng selfie. Ngayon, click nyo tong my box. Then, pag may check na, okay na yan, click nyo tong submit. Ayan, please wait. Sabi dito, you have successfully created your virtual pag-ibig account. And so, click OK. Basahin mo natin yung text ni Pag-ibig. Ayan, so ito yung text niya. Hi Joverlyn, you have successfully created your virtual Pag-ibig account. We will notify you by another text message once your account has been activated for you to start viewing your Pag-ibig savings and loan and records and enjoy many more services via virtual Pag-ibig. Ayan. So ngayon guys, dahil nakapag-create na tayo ng account, maghintay tayo ng ilang araw, mag-text ulit si Pag-ibig sa atin, nagawa na yung account natin sa Pag-ibig online. A few moments later. Then guys, wala pang 5 minutes, nakatanggap na agad ako ng text galing kay Pag-ibig. Nakalagay dito, Hi Joverlyn, congratulations, your virtual Pag-ibig account has been activated. Now you may track your ganyan. Dahil activated na yung account natin, pwede na tayo makapag-login sa ating Pag-ibig account. Ngayon guys, mag-i-email din yan sila. Bukod dito sa text, may email pa yan sila. So punta tayo sa email. Ito yung email nila. Open natin. Dear Joverlyn, congratulations. Your virtual Pag-ibig account has been activated. Scroll natin pababa. And then dito guys, dito natin makikita yung password natin. Ayan. So ito yung temporary password natin. Ngayon, nakalagay dito, simply click here to start using your virtual Pag-ibig account. For your security, you will be asked to create a new password for your account. So, itong password na nakalagay dito is temporary lamang. So, kailangan yung palitan ang password na yan pag once na makapag-login na tayo. Ngayon, click na natin itong click here. Ito, dahil first time nating mag-login, ito na, first time login. Lagay na natin yung email address natin dito at saka yung temporary password natin. Ayan, din ito confirmation. Ayan, ngayon click na natin itong verify. Ayan, then dito, lagay na natin yung new password natin. So, itong pangalawa, confirmation. So, kung ano nandito, dapat match sila dito. Ayan. And then, after nyo malagay yung password, click nyo na itong submit. Then, ayan guys, nakalagay confirmation, password reset successful. You can now log into virtual Pag-ibig account. Ayan. So, click natin yung okay. Ayan. And dito, maglalagin na tayo. So, input natin yung email address natin at yung ginawa nating bagong password. Login na tayo. And then, click na natin itong login. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating Pag-ibig account. Dito, click lang natin ito. So, dito nyo na makita yung inyong Pag-ibig savings, yung inyong mandatory contributions.
Dito naman yung MP2, housing loan, multi-purpose loan at calamity loan. At kung may nakaling kayong loyalty card plus. So, para sa pag-ibig contribution, click nyo lang tong regular savings. So, dito makikita nyo na agad kung ilan yung inyong total number of contribution. So, ito yon. At kung magkano yung total dividends ninyo. So, sa akin is walang nakalagay dahil na-offset ito sa aking multi-purpose loan. Ayan, so ito din yung aking total savings. Halimbawa naman, i-check nyo yung mga payment niyo sa inyong contribution. So, lagay nyo lang yung year dito. Halimbawa, 2025, lagay natin 2025. Then, click nyo tong view contribution. Ayan, makikita nyo na agad lahat ng details ng inyong contribution dito. Ayan, so lahat ng details, kung kailan kayo nagbayad, at kung anong period covered. Ayan, nakalagay dito yung transaction date, kung kailan, kung anong month yung covered ng inyong binayad na contribution. Then your employee share, then your employer share. Ayan, so kung kayo ay employed, so dito makikita nyo lahat ng employer share ng inyong pag-ibig contribution. Dito naman yung total ng inyong employee share at employer share. So, enter nyo lang yung year kung ano yung gusto nyong i-check na contribution. Dito din sa last remittance, kung kailan yung last hulog nyo sa inyong pag-ibig contribution at ang unang hulog nyo sa inyong pag-ibig contribution. Ayan, so ganun lang guys kung paano ninyo ma-check online yung inyong pag-ibig contribution. So kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!